Magandang araw sa inyong lahat mga bro. So mayroon dumayo dito sa atin. Pinipakita sa bro sa video. Ayun, si bro galing pa si bro ng San Pablo. San Pablo bro. Sa malapit na sa Escudero. Ayan, so ang problema nito, ayan, mabukit niyo naman kung anong kalinis pa yan. Kinis pa oh. Kakatuwa nga. Ganda pa. Escudero, malay Santo Angel yun. Malayo. San Antonio. San Antonio. Oo nga pala. So ang problema nito mga bro ay naglulubat yung kanyang battery. Kaya pinatroubleshoot natin ni bro kung talagang battery. May nagsabi na sa bro battery ano? Wala pa. Wala pa. Mga dating problema. Oo. 10 taon na So, yun. 10 taon na yung unit. Ito, nasa 3 years na rin. Yung battery. So, kaya gusto makasigurado ni bro kung ano yung may tama. So, dito naman mga bro, madali lang din naman malalaman kung ano yung may problema ano, sa lahat ng halos ng mga motor. Kung yung charging ba, kung battery mismo, or kung sa wiring ang problema. So, dito kasi mga bro, tandaan nyo lagi, ang nagcha-charge nito, or ang may kinalaman dito sa charging is yung ating stator at saka itong rectifier. Ayan, yung ating rectifier. Tapos napansin ko dito, ang load lang naman ni bro, halos ang dinagdag niya na lang na load sa kanya is ito. Ayan, yung busina, stock naman ng busina. Mini driving light lang, no? Yun lang, wala nang malalakas na busina. So kayang-kaya to ng battery natin. Tapos hindi siya masyadong nagalaw yung wiring niya kasi ito lang naman yung dinagdag. So ito mga bro, yung stator natin kapag mahina na yan, possible talaga mag-discharge. Ngayon kung buo naman to, tapos ito naman ang may problema, ganun pa rin ang mangyayari. Hindi pa rin mag-charge. So tandaan nyo mga bro, ito kasing lahat ng mga rouser kasi 135, 200, 220, kahit yung mga NS, CT125, wag lang yung CT100 kasi naka half wave kasi yun. Magmula CT125, lahat ng mga rouser ay naka full wave na. So yung NS nga at saka yung mga NS 150, 200, naka 3 piece naman yun, mas malakas, lalong mas pinalakas. Itong 180, itong mga bro ay naka full wave. Ibig sabihin naka full wave. Ang ibig sabihin naka full wave mga bro, yung body ground ng stator naka floated na po yun. Ibig sabihin wala na siyang connection sa body ground. Yung tinuro ko naman sa inyo kapag ka nag-check, ang wiring mga bro nito ng stator, ito lang oh. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. So lilimang wire lang. Sa Kawasaki, yung itim mga bro na may dilaw, yan yung body ground or yung negative. Yung dalawang blue, yun yung galing ng stator. Yun yung nagcha-charge sa battery. Pero tandaan nyo mga bro, AC po yan. Ibig sabihin alternating current yung lumalabas dito. Tapos yung light green, yan yung neutral. Ayan, dun sa mga walang neutral na motor, itong i-check ng light green mga bro. Tapos yung puti, yan naman yung papunta ng CDI. Yan naman yung nagtitrigger para maglabas ng kuryente ang CDI. Ito yung puti na yan. So yan yung connection nito ano. Kapag i-check mga bro, madali lang naman. Ganito. Yung dalawang blue na yan, papunta dito yan. Kita niyo yung dalawang blue dito. Yan. Ito rin yun, yung dalawang blue dito. Ayan po yung charging natin. Yan yung AC drive na galing ng stator. Okay, ito naman yung nire-regulate, kaya tinawag siyang regulator rectifier kasi kino-convert niya yung AC to DC. Kasi ang battery natin ay DC or yung tinatawag na direct current. Ganon din naman yung mga ito yung nadi-distribute sa mga load natin. Tail light, brake light, signal light, busina. Yun ang trabaho ng rectifier. Kasi kaya mga bro, kahit buo yung stator nyo, kapag kasira na to, problema, hindi talaga mag-charge yun. Pero mas maganda, bago kayo mga bro magpalit ng kung ano-anong pyesa, kagaya nung ginawa natin sa Kalawan, di ba? Ano sila? Magpalit ng stator, ayaw mag-charge. Magpalit ng rectifier, ayaw mag-charge. Ang problema dito mga bro, naputol dito yung wire na kulay blue. So kahit magpalit kayo ng mga stator tsaka ano, dahil nasa harness ang problema, hindi nyo talaga makukuha. Eh mas maganda, ito troubleshoot natin. So ganito lang mga bro, para malaman kung buo pa ba yung stator. Ito tanggalin natin to para mapandar. Ayan, tanggalin natin kasi dito mga bro, pagka tinanggal natin to, hindi natin mapapaandar ang motor. Pero pwede naman ditong i-check, ibabypass lang yung starter kaso mas matrabaho. Ngayon para ma-check nyo yung sakit ng stator, mas maganda yung ganun. Pero pwede tayo mag-shortcut kasi yung dalawang blue ang kailangan natin i-check. Ito rin naman yung dalawang blue. Yun, di ba? Ngayon pag good condition naman ang battery mga bro, gagaya niya, sukatan natin yung battery para makita nyo lang. Kasi kung yung battery natin na sobrang hina, hindi natin mapa-start yung motor. Tignan natin. Lagay natin sa DC.
Ayan, pag nakakita kayo ng mga bro ng ganitong sign, oh, yung lakas ng ilaw, ah. Ayan, oh. Yung parang isang guhit tapos may tatlong tuldok, DC po yan. Check natin yung battery. Dito mga bro sa sakit na to, yan, pakita ko muna sa inyo. Bali, apat lang na ano to, apat lang na wire. Yung puti, yan yung main supply, papunta po yan ng battery. At saka papunta na nandito. Ayan, papunta dito yan. Yung puti, dadaan sa fuse. Yung itim, ground po, yung dalawang blue, yan yung galing ng ito, stator. So, ganito lang mga bro. Kabit natin to sa negative, dun sa itim. Yan, bit natin sa itim. To. Ay. Aba, baluktot bro ah. Kaya siguro naglulo. So, tinan mo, kakabunot pa lang natin to. Oh, baluktot to. Ay ba? Baluktot. Ayun. Lost contact yun. Check natin. Saan ba yung puti? To. Ayan. Ayan mga bro. So 12.7. Okay. So pwede natin i-start to. Start natin. Ayan mga bro. Kahit naman wala to, aandar yan. Pero pagka hindi nakakabit to, ang mangyayari dyan, walang mag-charge sa motor. Ngayon, umaandar lang siya dahil sa battery. Para lang ma-check natin mga bro yung ano. Para lang ma-check natin yung stator, no. Ganito lang. So gagawin natin dito mga bro, kabit natin to sa negative yung ating test light or di kahit saan, kahit dito sa battery. Ito naman any metal parts ng motor ay consider as negative, no. Ngayon i-check natin dito mga bro yung kulay blue. Ayan o, yung kulay blue mga bro, ganito tandaan nyo ah. Yung kulay blue na yan, kapag ka naka negative yung test light nyo, dapat hindi siya iilaw. Kagaya nito, hindi siya umiilaw. Ito hindi rin siya umilaw. Ibig sabihin yan, ang ibig sabihin yan, hindi pa shorted or hindi pa nagli-leak yung wiring dito sa stator. Kaya wala siyang ilaw. Ngayon, pag may umilaw yan kahit konti, magpalit na kayo mga bro. Ganun na yun. Ibig sabihin nun, may tama na yung stator natin. Okay, ganun yung pag-check. May isa pang paraan mga bro, ganito pa. Para naman malaman yung good condition, kabit ito mga bro sa, sa blue. Ayun. Kabit ito sa blue ah. Yung nung clip natin ng test light nakakabit sa blue at ito sa blue. Tingnan niyo kung gaano kalakas yan mga bro. Yeah. So ganyan po yung ganun mga bro yung pag-check ng full wave. Hindi lang sa Rouser 180, lahat ng full wave mapa Yamaha AC, kaya Yamaha AC naka full wave po yan. FC naka full wave po yan. CT125, Rouser 135, lahat ng naka-full wave na motor. Malimit yun sa mga Rossi, TMX, mga TC. Ayan, naka-full wave po yan. Okay, kaya balik na natin to. Ayan, balik natin mga bro ah. Natik na natin yung stator, maganda. Ngayon, paano naman natin mga bro malalaman kung maganda pa tong rectifier? Ngayon, kailangan natin ng tester dyan mga bro, kasi ito hindi natin malalaman nito yung actual voltage na nilalabas. Mache-check lang natin yung mga continuity ng mga winding nito. Pero yung voltage hindi natin mache-check. Itong kailangan natin dyan, oh. Lalabas ka bro? Ito, tulak ko. Yawn. Bro, paano nga bro? Baba mo na lang to bro yung dito. Yung, ayan. Tester, mga bro, kailangan natin ng tester dyan, oh. Kabit natin to sa positive or sa puti. O, kabit natin to sa negative. Doon naman sa itim. Ayan. So, dito meron tayong reading na 12.5. Okay. On. On natin. Start. Ayan, oh, bro. So, nakakabit yung voltmeter natin. Pansinin nyo, yung charging natin 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, yan, tumataas ng tumataas. 14, ayan, naka-idle yung motor. So, ang ibig sabihin nito mga bro, maganda pa yung stator, maganda pa yung regulator rectifier. So, ang problema nito is yung cell ng battery, medyo may pangit na mga bro. Wala kasi tayong hygrometer na pan-check. Pero, ito kasi mga bro, yung sabi ko sa inyo, yung battery natin, may cell po yan, nahahati po yan sa 6 na cell. So, ito, yung bawat cell na yan, 2 volts yan mga bro. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equals to 12 volts. Ngayon, pag yung isang cell dyan, medyo mahina na, nadadama yung kumbaga, mabilis siya mag-charge, pero mabilis din siya ma-discharge.
Pero itong battery para sa 3 years ay ano na, sulit na rin. Yan. Pero kung nakita nyo naman mga bro, yung charging natin ay umaabot ng 14 volts yung idle. So maganda po. So maganda pa ang charging. Ganun mga bro yung pagto-troubleshoot, ano. Hindi agad basta-basta nagpapalit ng pyesa. Kasi baka magaya kayo dun sa ginawa natin na nagpalit ng stator, nagpalit ng battery, ng rectifier. Ang problema ito mga bro, ito naputol dito yung blue. Dito sa kanto na to. Ito dito. Diyan, naputol dyan yung wiring na blue. Nung naputol, wala, hindi siya nagcha-charge talaga. Ngayon, pag bago yung battery, aandar. Isang linggo lang, malulubat na naman. Normally kasi, dapat habang umaandar ang motor, dapat nagcha-charge siya. So, ganun lang mga bro yung pag-check ng charging, ano. Basic lang, napaka-basic lang. Ngayon, ito yung gagawin natin. Kasi nandito na naman si bro. Tingnan nyo yung tagas niya mga bro. Malala. Ayun, hanggang dun. Dito. Kabilaan. Tingnan natin dito. Yeah, dito medyo konti pa eh. Sa Rouser 180, 200, 220, ito talaga yung pinaka-issue, yung cup na to. Yan ang pinaka-issue niya. Pero dito medyo minor pa kasi bumupunta dito yan mga bro, umaabot dito yan. Ito medyo konti. Kanya naman yung head oh. Kulay itim ang laman ng bro, no, hindi ba? Yung pandikit na yun. Wala itim. Yan mga bro, so siguro hindi ko nagagawa ng tutorial yung papalit nito, napakadali lang din naman. Tsaka meron tayong ibang video tutorial sa YouTube kung paano magpalit ng cap at kung paano tanggalin yung leak dito. Dito wala pa naman, no. Nabunot na ba to, bro? Hanggang black? Ay, ito lang talaga. Ayos mga bro. 2015 model yung unit, pero tingnan niyo kung gaano kaganda pa. Hey, baka Rouser yan. So, hanggang dito lang yung video natin, ano mga bro. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe po palagi.